Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1651 hanggang 1660. Mga materyales na 4th grade low rank. Naiwang tulala sina Felix at Harris nang makita ang mga materyales na inilabas ni Severin. Hindi sumagi sa kanilang isipan na susubukan ni Severin na pinuhin ang isang 4th grade low rank na tableta. Kung magtagumpay siya, walang alinlangan na siya ay isang alchemist na 4th grade low rank. Sa pagkakataong iyon, malaki ang posibilidad na ang pinuno ng kanilang sekta ay nag-scout sa kanya at gumawa ng mga kinakailangang kaayusan sa pamumuhay para sa kanya sa sekta. Dahil dito, wala silang magagawa tungkol dito kung si Severin ay talagang isang 4th grade low rank alchemist na pinahintulutang manirahan doon. Pagkatapos mo, wala akong magagawa kundi tanggapin ang pagkatalo kung matagumpay mong magawa ang iyong tableta. Ang aking mga kasanayan ay nalimitahan sa 3rd grade high rank. Hindi ako may kakayahang gumawa ng mga tableta na mas mataas kaysa doon. Ipinahayag ni Igor matapos isaalang-alang ang bagay ng ilang sandali. Ginugol niya ang nakalipas na ilang buwan sa pagtatangka na gumawa ng isang 4th grade low rank na tableta ngunit gumawa ng hindi gaanong pag-unlad sa kanyang pagsisikap. Hindi pa siya nakakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa inaasam-asam na kakayahan ng isang alchemist na may 4th grade low rank. Ang tatlong alchemist na may 4th grade low rank na kanyang nilapitan para sa payo ay hindi masigasig sa pagbibigay ng malawak na patnubay. May mga pagkakataon kung saan walang hiyang pinainom niya ang mga ito at inialok ang ilan sa kanyang mahahalagang kayamanan, ngunit ang pinakamaraming natanggap niya bilang kapalit ay ang pagkakataong obserbahan ang mga ito na pinino ang kanilang mga tableta ng isang beses sa bawat isa. Hindi alintana kung nagtagumpay si Severin sa paggawa ng tableta, ang pagsaksi sa trabaho ng isang alchemist na may 4th grade low rank ng librero ay isang hindi mabibaylang pagkakataon para kay Igor. Nilalayo niyang bigyang pansin ang pagmamasid at marahil ay talikuran ang paggawa ng sarili niyang tableta ng buo. Ang pagsisikap na ay juggle ang paggawa at pagmamasid ay magiging mahirap para sa kanya na bigyang pansin. Hindi siya handa na palampasin ang kanyang pagkakataong suriin ang pamamaraan ni Severin. Napangiti si Severin, dahil alam na niya ang iniisip ni Igor. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at nagsimulang magpainit ng kanyang kaldero nang hindi na nagpatuloy. Hindi ba dapat nandito si Igor? Si Harold Rigg, isa sa mga alchemist na mababa ang ranggo sa ika-4 na baitang, ay dumating sa patio ni Igor. Inaasahan niyang mahahanap doon si Igor at ang mga alagad ng huli, ngunit ang nakita niya sa pagdating ay isang bakanteng patio. Luminggalinga siya sa paligid at kalaunan ay nakita niya sila sa katabing patio na kilala sa lokasyon nito. Nagmamadali siyang lumapit sa para tawagan ang grupo ni Igor at nagulat siya nang makitang may binata silang gumagawa ng tableta. Agad siyang nabalot ng gulat nang makita niya ang mga materyales ni Severin sa 4th grade low rank. Isa ba siyang 4th grade low rank alchemist? Kailan siya sumali sa sekta? Bakit hindi ako sinabihan tungkol dito? Bulong ni Harold sa kapwa alchemist na si Igor. Bumulong si Igor pabalik. Siya ay bago, kaya hindi ako sigurado kung siya ay tunay na isang 4th grade low rank alchemist o kung siya ay nagpapanggap lamang. Gayunpaman, ang mga kasanayan sa alchemical ni Severin ay hindi nagtagal ay nagpasindek sa dalawang nagmamasid. Namangha sila sa tumpak na pagmamanipula ni Severin sa bawat sangkap, sa kanyang tumpak na timing, at ang kanyang huwarang master na si Harris ay talagang hindi naihambing sa kanilang sarili. Puno ng pananabik. Ito ang una para sa kanila na mag-obserba ng isang 4th grade low rank alchemist. Sa nakaraan, ang kanilang pagkakalantad sa alchemy ay limitado lamang sa 3rd grade na karanasan ni Igor. Hindi nila madalas na makita ang mga ito nang walang pagkakataon na manood ng mga alchemy na iyon maligayang pagdating sorpresa. Malapit na siyang matapos. Napakagandang bilis at diskarte. Pahayag ni Harold, na medyo nagpakumbaba matapos pagmasdan ang gawa ni Severin. Bumangon ka, bulalas ni Severin wala pang kalahating minuto matapos ang sinabi ni Harold. Itinaas niya ang kanyang kamay at matikas na inilipat ang isang tableta sa harap ng kanilang mga mata. Nagtagumpay siya. Ang lahat ay nagpapatunay na siya ay isang alchemist na 4th grade low rank. Naiwang namangha si Felix sa mga kakayahan ni Severin. Sa kaloob-looban niya,
Hindi niya napigil ang pag-alitan ang sarili dahil sa pagmamaliit niya kay Severin at pagtatangkang magpakitang gilas sa harapan niya. Siya ay isa siyang 4th grade alchemist. Nakipagbuno si Igor sa halo-halong emosyon. Sa isang banda, natuwa siya na ang sekta ay may isa pang kakilakilabot na alchemist bilang miyembro. Sa kabilang banda, pinagsisihan niya na ang kanilang unang palitan ay nagmula bilang isang paghaharap. Ang awkward para sa kanya na lapitan si Severin para sa payo ng alchemical sa hinaharap dahil masyado niyang nasaktan si Severin. Kahanga-hanga. Isa itong elite quality na 3-line peel. Pahayag ni Harold matapos siyang lapitan para masuri ng mabuti. Medyo nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Isang tabletang may 3 linya. Agad namang natigilan ang iba. Sila ay sumugod upang kumpirmahin ito para sa kanilang sarili. Hindi na kailangang sabihin, nagulat sila nang makita na ang tableta ay talagang isang elite quality na 3 linya na tableta. Iyon ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganoon. Para sa record, ang kakayahang gumawa ng isang elite quality na tableta ay isang patunay sa kahusayan ng alchemist sa bawat solong detalye sa proseso ng paggawa. Ang matagumpay na paglikha ng isang elite quality 4th grade low rank peel ay isang senyales na ang antas ng kadalubhasaan ni Severin ay mas mataas kaysa sa antas ng peel na kanyang pinino. Hindi ka lang isang 4th grade low rank alchemist, di ba? Tanong ni Harold na may bahid ng pagkabalisa sa boses. Alam niya na ang mga pamantayan ni Severin ay higit na nalampasan ang alinman sa mga ito, hindi alintana kung si Severin ay isang 4th grade medium tank o mababang antas na alchemist. Tumango si Severin. Tama ang nahulaan mo. Hindi ako isang 4th grade low rank alchemist. Ako ay isang 4th grade medium rank alchemist. Isang 4th grade medium rank alchemist. Nagtatakang bulalas ni Felix. Muling sinuway ni Severin ang kanilang mga inaasahan at iniwan silang nabigla. Hindi nakapagtataka. Iyon ang dahilan kung bakit siya pinayagan na manirahan dito. Hindi ko akalain na magiging ganoon kahusay siya. Inamin ni Harris. Mga kakayahan ni Severin. Nang maalala niyang tinawag sila ni Severin na parang mga nakatatanda niya, nawalan siya ng masabi at naramdaman niyang masyadong mababa ang profile ni Severin. Kakasabi mo lang ba na nakaayos siya na manatili dito? Saglit na blanko ang isip ni Harold. Hindi nagtagal ay tumawa siya at sinabing, "Hahaha. Tanging isang tao lang sa kanyang kalibrera ang makakakuha ng lahat ng respeto ng iba pang mga alchemist at payag ang manatili dito." Ngumiti ng pilit si Igor at lumapit kay Severin, bahagyang yumuko upang ipahayag ang kanyang paghingi ng tawad. Sana mapatawad mo ako kanina, naging ignorante sa paghamon sa iyo. Ito ay hanggal sa aking bahagi. Nakipagpustahan ka ba sa kanya? Tanong ni Harold na may kakaibang ekspresyon. Ang pagmamasid sa alchemical expertise ni Severin ay lubhang nakapagtuturo para sa kanya. Mag-aalok ito ng malaking potensyal para sa kanya na mapabuti ang kanyang mga pamantayan sa sandaling bumalik siya upang pag-isipan ang kanyang natutunan. Mapait na tumango si Igor. Hindi ko akalain na sasali sa sekta natin ang isang napakalakas na alchemist. Ngumiti si Severin at nagsalita. Ahem. Well, natalo ka sa taya, kaya dapat mong ibigay. Sasabihin ko sa iyo ng may lubos na paggalang mula ngayon. Ang iyong pagpapakita ay naging isang inspirasyon ko, at ako ay nakakuha ng maraming pananaw mula dito. Umaasa ako na ikaw ay magiging napakabait upang mabigyan kami ng ilang patnubay kung sakaling magkaroon ng ganoong pagkakataon. Ako ay lubos na nagpapasalamat para doon. Sabi ni Igor habang siya ay kumuha ng 10 4th grade low rank na espiritual na halamang gamot para sa Severin. Maraming mga alchemist ang naglagay ng isang malayong pag-uugali sa presensya ng iba pang mga alagad o guardian, na nagpapakita lamang ng pinakamalalim na paggalang kapag nakikipag-usap sa mga alchemist na may mas mataas na ranggo. Ang paggawa ng mga pambihirang tagumpay sa alchemy ay mahirap, at ang paggabay mula sa isang mas bihasang alchemist ay maaaring humantong sa mga inspirational na tagumpay. Malaki ang maitutulong nito sa pag-save sa kanila ng makabuluhang oras sa kanilang paglalakbay sa karunungan. Magiliw na tinanggap ni Severin ang mga espiritual na halamang gamot at tiniyak ang mga ito. Well, katabi ko lang ang bahay mo, magkapit-bahay lang tayo, di ba? Nagpakilala si Harold.
Ang pangalan ko ay Harold, isa akong 4th grade low-rank alchemist. Sana ay matuturuan mo ako ng isa o dalawang bagay sa hinaharap. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Severin. Siyempre, lahat tayo ay naglilingkod sa sekta bilang mga alchemist, kaya huwag mag-atubiling lapitan ako sa anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka. Nakahinga ng maluwag sina Felix at Harris nang makita ang pagiging mapagpatawad ni Severin. Nagpakita siya ng napakamapagbigay na aura. Ang pangalan ko ay Igor, master sa dalawang lalaking iyon. Ako ang iyong kapitbahay, at ang katabi kong bahay na iyon ay kung saan tinutuluyan ni Elder Harold. Nagpakilala si Igor. Magandang malaman iyon. Tumango si Severin. Marami tayong oras para makilala ang isa't isa. Magpapatawad kami pagkatapos. Magkita-kita tayong muli. Mabilis na umalis si Igor kasama ang iba. Nang makaalis na silang lahat, nakangiting bulalas ni Sheila. Pag-usapan ang tungkol sa pagsisikap na kumilos ng mataas at makapangyarihan. Nakita mo ba kung gaano sila nabigla nang mapanood nila si Severin na pinino ang mga tabletang iyon? Pahayag ni Sofia. Bago lang kasi tayo. First time nila tayong makilala, at hindi nila alam kung sino tayo noong una. Hindi na ako nagtataka na mali ang paghuhusga nila sa atin. At isa pa, hindi ako masyadong natuwa nang makita kung gaano sila ka-arrogant noong una. Natutuwa akong nakuha nila kung ano ang nagpapagaling sa kanila sa huli. Narinig mo ang sinabi ng tiyuhin ko kanina. Kara-rating lang natin sa sekta, kaya magpahinga muna tayo ng ilang araw, maging pamilyar tayo sa sekta, at tuklasin ang mga kalapit na bayan. Isama mo rin si Celine. Sabi ni Severin. Pagkatapos ay pinag-isipan niya ito at nagpatuloy. Ngunit mahalagang pag-ibayuhin ninyong lahat ang inyong pagsasanay pagkatapos nito. Pinakamainam na gumawa ng isang pambihirang tagumpay o dalawa bago tayo magpatuloy sa paggalugad sa Paradise Seret Realm. Alam ninyong lahat na mayroong 12 mga token at marami sa mga ito ay nasa kamay ng ilang mga sekta sa unang tier o pangalawang tier. Mapanganib na makapasok sa Paradise Secret Realm na may pinakamahalagang tagumpay bago mo ito maabot. Natuwa si Sheila sa narinig, ngunit humingi siya ng karagdagang kumpirmasyon. Ibig sabihin makakasama din kita. Tumango si Severin. Kaya mo, ngunit ang iyong tagumpay ay nangangailangan ng pag-unlad. Maaaring mapanganib kung ang iyong lakas ay hindi katumbas ng halaga kapag pumasok tayo sa kaharian. Hindi ko magagarantiya na ako ay nasa tabi mo sa lahat ng oras. Pagkatapos ng lahat, ang aking pangunahing gawain ay hanapin ang itim na tore na iyon. Nang marinig iyon, ibinaba ni Celine ang kanyang ulo na may bakas ng pagkadismaya. Hulaan ko na hindi ako makakasama sa iyo. Kabanata 1654. Ang reaksyon ni Celine ay nagdulot ng tawa mula kay Severin. Hahaha, napakalakas mo na, Celine, pero kailangan nating lahat na ipagpatuloy ang pagsisikap. Kahit na hindi mo ako makakasama sa pagkakataong ito, marahil ay magkakaroon ka ng pagkakataon sa susunod na magbukas ang Paradise Secret Realm. Baka hindi. 6 na taon mula ngayon, na napakabilis. Gayunpaman, kung makakagawa ka ng maraming pag-unlad, maaari mo pang malampasan iyon. Humajejek si Celine at sinabing, hihihi. Talaga. Magiging sobrang lakas ako nun. Pagkaalis ni Igor at ng iba pa, nagsimulang kumalat sa buong sekta ang balita tungkol sa isang 4th grade medium rank alchemist. Marami sa mga alchemist ng sekta ang dumating upang bisitahin si Severin ng hapong iyon, at malugod niyang binati silang lahat. Pagsapit ng gabi, masarap ang pahinga ni Severin. Kinaumagahan, naghanda si Severin na tamasahin ang isang mapayapang umaga sa looban nang bigla siyang sinalubong ni Woolrich. Magandang umaga. Magiliw na sinalubong ni Sheila si Woolrich sa kanyang pagdating. Nakangiting tanong ni Woolrich. Kumusta ang pag-aayos ng lahat sa buhay dito? Hindi ito kasing sigla ng mga malalaking lungsod, naniniwala ako. Nakangiting sagot ni Severin. Ang mga practitioner na tulad namin ay pinahahalagahan ang pagkakataon na pagbutihin ang aming pagkamit. Ang katahimikan at ang mayamang espiritual na enerhiya ay maraming maibibigay sa amin. Kami ay ganap na nag-a-adjust. Tumango si Woolrich. Nakakatuwang marinig na nagkakaayos na kayong lahat. Sabi niya kay Severin sa mas seryosong tono.
Gusto mo bang sumama sa akin sa paglalakad sandali? May pag-uusapan tayo. Sumang-ayon si Severin at umalis sa looban kasama si Woolrich. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang malapalasyong gusali kung saan naninirahan si Woolrich. Pumasok sila sa isang patio, kung saan natagpuan ni Severin ang isang babaeng nakasuot ng asol na tumutugtog ng piano. Mukha siyang diwata at naglabas ng mapang-akit, ethereal na aura. Gayunpaman, ang kanyang walang ekspresyon na mukha ay may bakas ng kalungkutan, na nagdagdag sa kanyang misteryosong alindog. Sa kabila ng mapanglo na kapaligiran, natagpuan ni Severin ang kanyang sarili na naakit sa kanya. Tatay. Tumawag siya nang makita ang pagdating ni Woolrich. Nakangiting tanong ni Woolrich. Kumusta ka, Gilda? May mga pagbabago ba sa iyong kalagayan? Napangiti ng mapait si Gilda at sinabing. Walang improvements whatsoever. Lumalala ito. 3 beses akong nahimatay kahapon. Buti na lang at laging nasa paligid ko ang mga babae. Tinulungan nila ako nang makita nilang lumala ang kalagayan ko. Pinagsama ni Severin ang 2 at 2 matapos marinig ang usapan. May sakit ba si Gilda? Nagtataka si Severin. Bagamat may ngiti sa mukha ni Gilda nang makita niya si Woolrich, napansin ni Severin na parang pilit ang ngiti. Ito ay malamang na isang malay na pagsisikap na pigilan si Woolrich na mag-alala ng labis tungkol sa kanya. Bago pa masabi ni Woolrich ang anumang bagay, sinabi ni Gilda. Ngunit nalampasan ko na ito, tatay. Lahat ng tao sa kalaunan ay namamatay. Kung hindi ako mapagaling, gayon na lang. May sakit ka ba? Kumunat ang noo ni Severin at pinagmasdan ng mabuti ang katawan ni Gilda. Nakasimangot lang siya matapos subukang suriin ang isyo dahil mukhang ganap na malusog si Gilda. Ang kanyang kaalaman sa medisina ay napatunayang kakaunti sa pagtukoy sa kanyang karamdaman, ngunit kailangang may paliwanag kung bakit siya hihimatayin ng 3 beses sa isang araw. Natarante si Severin dahil dito. Sino ito? Gusto ni Gilda na ilipat ang atensyon sa kalusugan, kaya ibinaling niya ang tingin kay Severin at nagtanong tungkol sa kanya. Ipinakilala ni Woolrich si Severin nang nakangiti. Ito ang alagad ng aking senior, si Severin. Nabanggit ko na siya sa iyo noon. Mas mataas ang tingin ni Gilda kay Severin pagkatapos ng pagtuturo. Ang iyong senior ay isang nangungunang talento sa larangan ng paggamit, kaya ang kanyang disipulo ay dapat na isang kahanga-hangang individual din. Mahinhin na sagot ni Severin. Masyado kang mabait, Miss Gilda. Sa sobrang swerte ko kaya akong tumanggap ng pag-aalaga mula sa aking Panginoon, at lahat ng ito ay salamat sa kanyang mga turo kung kaya't nagkaroon ako ng pagkakataong sumali sa Sky Blue Sect at maging miyembro nito. Tumawa si Woolrich. Hindi na kailangang magpakumbaba, Severin. Bahagi ka na namin ngayon, at hindi bilang miyembro, kundi isang elder. Nakangiting sabi ni Gilda kay Severin. Iyan ay napakabaliw sa iyo. Ang iyong tagumpay ay dapat na napakataas kung ikaw ay hinirang na isang elder sa iyong pagtanggap. Paglilinaw ni Woolrich. Siya ay kasalukuyang isang 4th grade low-rank alchemist, at higit pa iyon ang nag-qualify sa kanya na maging isang sect elder. Bagamat maaaring hindi pa umabot sa requirement ang kanyang attainment, sandali na lang bago siya naruroon. Ang kanyang talento ay pambihira, kung tutuusin. 4th grade low rank. Nakakabilib iyan. Ang mga alchemist ng ating sekta ay madalas na abala sa kanilang trabaho at may limitadong oras para sa pagkamit. Ito marahil ang kawalan ng pagiging isang alchemist. Nagulat si Gilda matapos sabihin ang tungkol sa alchemy grade ni Severin. Pareho silang walang kamalay-malay na si Severin ay umunlad na sa ika-4 na baitang medium-rank alchemist, ngunit pinili ni Severin na huwag itama ang kanilang maling akala. Napakataas ng level ng iyong natamo, Miss Gilda. Ngayong level 9 saint ka na, kakailanganin mo lang ng kaunting pagsisikap para makapasok ka sa level 1 royal saint. Total si Severin ang disipulo ng lalaking iyon, kaya hindi nagulat si Gilda na masusukat ni Severin ang antas ng kanyang pagkamit ng tumpak, ngumiti siya at sinabi. Hihihi. Madalas akong mahihimatay, at may mga pagkakataong makoma ako. Walang kwenta ang pagiging royal saint kung palaging may panganib na makolaps ako at hindi na magising. Nakakatawa para sa akin na mag-collapse sa isang labanan at mamatay ng ganoon lang. Kumunat ang noo ni Severin sa sinabi niya at nagmungkahi.
Mayroon akong ilang kaalaman sa medisina, ngunit hindi ko matukoy ang eksaktong karamdaman na iyong dinaranas nang hindi gumagawa ng mas masusing pagsusuri. Gusto mo bang kunin ko ang iyong pulso at suriin ang iyong kalagayan? Baka may paraan ako para magamot ito. Gayunpaman, tinanggihan ni Woolrich ang ideya. Lalo akong nagpapasalamat na handa kang magpakita ng ganoong kabaitang kilos, ngunit alam ko ang likas na katangian ng sakit ni Gilda. Walang makakapagpagaling nito. Hindi mo na kailangang dumaan sa lahat ng problema sa pagsusuri sa kanya. Kumpiyansa ako na paminsan-minsan lang siyang nawalan ng malay. Hindi ako magiging malubha para mauwi sa kamatayan. Nakikita ko, nakasimangot na tugon ni Severin. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang tinanggihan ni Woolrich ang kanyang alok nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong tumulong. Gayunpaman, ang reaksyong iyon ay hindi mukhang out of place kung isasaalang-alang niya ang mga nabigong pagsisikap ng hindi mabilang na mga eksperto sa Sky Blue Sect. Kung nabigo sila, malamang na wala rin siyang magagawa. Si Severin ay mas matanda sa iyo ng kaunti, ngunit maaari mo na lang siyang tawaging Severin. Isa na siya sa atin ngayon, kaya sana ay makasama mo pa siya sa hinaharap. Makabubuti para sa inyong dalawa na mag-usap at maglakad-lakad. Nagmungkahi si Woolrich na may matamis na ngiti. Naiintindihan. Sumang-ayon si Gilda na may matamis at kaakit-akit na ngiti. Sumama ka sa akin, Severin. Dadalhin kita sa Treasure Pavilion. Nagbigay ng imbitasyon si Woolrich. Tumango si Severin at lumipad kasama si Woolrich. Gayunpaman, nagulat siya nang lumipat si Woolrich sa kalagitnaan ng paglipad at dinala siya sa isa pang pavilion sa gilid ng bangin. Tanong ni Severin. Hindi ba nandoon ang Treasure Pavilion? Ngumiti ng pilit si Woolrich at umamin. Akala mo ba gusto talaga kitang dalhin sa Treasure Pavilion? Sinabi ko lang iyon para iliga si Gilda. Napagtanto ni Severin na nais ni Woolrich na makipag-usap sa kanya ng pribado sa mga bagay na pinakamahusay na itinatago mula kay Gilda. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, iminungkahi ni Severin. Bakit hindi mo ako hinayaang tumulong? Ang aking mga medikal na kasanayan ay medyo disente, at maaari akong magkaroon ng magandang pagkakataon na magtagumpay. Umupo si Woolrich sa malapit na stool na bato. Sa halip na direktang tugunan ang alok ni Severin, hindi inaasahang tanong niya. Anong tingin mo sa anak ko? Nagulat si Severin, dahil hindi niya inaasahan na magtanong si Woolrich ng ganoong tanong. Pagkatapos ng ilang sandali, sumagot siya. Siya ay kamangha-mangha. Ang pagkamit ng level 9 saint sa murang edad ay isang tagumpay, at sandali na lang hanggang sa makamit niya ang isang pambihirang tagumpay sa antas ng isang royal saint. Mayroon lang akong papuri para sa kanyang talento. Hindi iyon ang tanong ko. Pagkatapos ay tumahimik si Woolrich bago muling nagtanong. Ano sa palagay mo ang kanyang hitsura? Nakikita mo ba siyang kaakit-akit? Siya ba ang uri na iyong gusto? Halos mabulunan si Severin. Iyon ang unang beses na nakilala niya si Gilda, at hindi siya makapaniwala na nagtatanong na si Woolrich kung type niya ba ito. Napaisip siya. Gusto ba ni Woolrich na ayusin ang kasal namin ni Gilda pagkatapos ng maikling pagpapakilalang iyon? Bagamat kinilala ni Severin ang kanyang kagwapuhan, parang napaaga pa na pag-usapan ang mga romantikong interes dahil kakakilala lang nila. Medyo awkward niyang sagot. Well, siya ay napakaganda, at ang kanyang kagandahan ay isa sa isang uri. Sigurado ako na sino mang kabataang lalaki na tumitingin sa kanya ay makikitang siya ay talagang kaakit-akit. Gayunpaman, patuloy na sinisiyasat siya ni Woolrich at nagtanong. Hindi ako naghahanap ng sagot na tama sa politika. Ang tanong ko lang ay kung ano ang iniisip mo. Nakikita mo ba siyang kaakit-akit? Nakaramdam ng awkward si Severin at pilit na iniiwas ang kanyang tingin. Oo, ginagawa ko. Sino bang hindi? Pero ngayon ko lang siya nakilala. Mukhang hindi pa ito ang tamang oras para magtanong ka ng ganyan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Woolrich. Hanggat nakikita mo siyang kaakit-akit, hindi mahalaga ang kaangkupan ng tanong. Wala akong oras para makipagtalo. May kailangan ako ng tulong mo. Sandaling natigilan si Severin. Ano kaya ang maitutulong ko sa iyo? Ano pa ba ang hindi kayang gawin ng isang taong mataas ang kakayahan mo? May kaugnayan ba ito sa itim na tore? Umiling si Woolrich at tumugon.
Ang aking anak na babae ay nagtataglay ng kakaibang negatibong enerhiya na konstitusyon na kilala bilang Ice Blood Constitution. Sigurado akong narinig mo na ito noon pa. Gulat na bulalas ni Severin. Hindi ko akalain na may mga taong may ganitong konstitusyon. Alam niya na may ilang mga tao na may natatanging mga konstitusyon, kahit na ang mga ito ay malayo at kakaunti sa pagitan. Ang kanyang katawan, halimbawa, ay may kapansin-pansing malakas na konstitusyon ng positibong enerhiya na kilala bilang Sun Heart Constitution. Gayunpaman, ang Ice Blood Constitution ay mas bihira, halos parang bagay ito ng mga alamat. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Severin. Sinabi sa akin ng aking Panginoon na ang mga individual na may Ice Blood Constitution ay may napakababang temperatura ng katawan. May mga kaso pa nga kung saan ang kanilang mga katawan ay nabubuo ng isang layer ng yelo kapag natutulog sa gabi. Ang mga may ganitong konstitusyon ay hindi kapani-pani walang talino, tila dahil sila ay tinitingnan ng mabuti ng mga kapangyarihan. Taong gulang at malamang na mahulog sa isang walang hanggang pagkawala ng malay. Napahinto si Severin sa malalim na pag-iisip bago nagpatuloy. Gayunpaman, hindi ako tinuruan ng aking Panginoon ng anumang paraan ng paggamot sa ganoong kondisyon. Malinaw kong natatandaan na binanggit lang niya ang pagkakaroon nito. Napabuntong hininga si Woolrich at sinabi kay Severin. May paraan para gamutin ang kondisyong ito, ngunit kakaunti ang nakakaalam ng impormasyong ito. Kami lang ng Great Elder ang nakakaalam nito. Wala masyadong tao ang nagdurusa sa Ice Blood Constitution, kaya't hindi namin ibinunyag ang katotohanan kay Gilda. Hindi pa rin niya alam kung ano ang kanyang dinaranas. Ang dalas ng kanyang pagkawala ng malay ay naging isang beses mula sa isang araw, at pagkatapos ay isang beses sa isang araw, at isang buwan. Narinig, 3 beses sa isang araw. Huminto si Woolrich at nagpatuloy. Ang tagal ng bawat pagkawala ng malay ay lumalaki din. Natatakot siya na baka hindi na siya magising mula rito balang araw. Gayunpaman, isa siyang anak na dalaga na ikinukubli ang kanyang kawalan ng pag-asa sa pamamagitan ng mga pilit ng ngiti sa tuwing banibisita ko siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Severin nang marinig iyon. Kaya, ang nakukuha ko sa iyo ay alam mo kung paano ito gagamutin at kailangan mo ng tulong ko para maisakatuparan ito. Kung totoo iyon, sabihin mo sa akin kung ano ang maaari kong gawin para tumulong. Handa akong gawin ang lahat para matulungan siya, kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangang lamusong sa dagat ng apoy. Tumanggaw si Woolrich sa tuwa. Alam mo na ang mga individual na may Ice Blood Constitution ay hindi maaaring mabuhay ng lampas sa edad na 30. Ang kanilang ika-30 kaarawan ay minarkahan ang pagtatapos ng kanilang buhay. Sa puntong iyon, ang kanilang mga katawan ay sasailalim sa isang kompletong pagbabago mula sa loob palabas, na magyayelong ice sculpture kung saan hindi na sila gising. Si Gilda ay kasalukuyang mahigit 29 na taong gulang lamang, kaya't mangyaring bigyan mo ako ng iyong kamay at iligtas ang aking anak na babae. Ayokong mawala siya. Pagkatapos ng isang paghinto, mataimtim na tinitigan ni Woolrich si Severin at nakiusap. Nakikiusap ako, Severin. Agad namang sumagot si Severin. Ikaw at ako ay parang pamilya, at nagpakita ka na ng napakalaking kabaitan sa akin. Hindi mo na kailangang magmakaawa sa akin para dyan. Nangangako akong tutulong ako sa anumang paraan na magagawa ko. Sabihin mo sa akin. Ano ang kailangan mong gawin ko? Pagkatapos ay ipinahayag ni Woolrich. Ang Ice Blood Constitution ay kumikilos tuwing ika-15 ng Agosto bawat taon. Ito ay hindi gaanong malala sa gabing walang buwan, ngunit mas malala sa mga gabi kung saan maliwanag ang buwan. Sa panahong ito, ang katawan ni Gilda ay nagiging labis na nanlalamig, at siya ay palaging mawawalan ng malay bilang isang resulta. Ang paggamot ay nangangailangan ng isang individual na may malakas na Sun Heart Constitution na maging pisikal na matalik sa kanya sa mismong gabing iyon. Sa pagkuha ng kanyang kawalang kasalanan, ang parehong mga konstitusyon ay neutralisado at ang katawan ni Gilda ay maibabalik sa normal. Titiyakin nito na ang kanyang kaligtasan ay lampas sa edad na 30. Dahil sa sinabi ni Woolrich, natahimik si Severin. Naunawaan na niya ngayon kung bakit pinigilan siya ni Woolrich na suriin ang pulso ni Gilda kanina.
Nag-alala siya na baka ibunyag ni Severin ang kalagayan ng kanyang anak kapag nalaman ito o baka malaman ni Severin ang tungkol sa paggamot. Pagkatapos ng isang maikling yugto ng pagkalito, sa wakas ay sinabi ni Severin. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako tinanong kung nakita kong kaakit-akit si Gilda? May katuturan ang lahat ngayon. May dahilan kung bakit iginiit mo ang pagdating ko bago ang 15 ng Agosto. Nag-aalala ka na baka mawalan ka ng pinakamagandang oras para gamutin siya. Pagtibay ni Woolrich. Oo, ito lang ang pagkakataon natin. Ang pagkukulang nito ay magiging hindi epektibo sa anumang kasunod na mga pagtatangka sa paggamot. Ang pamamaraang ito ay ang tanging paraan na maingat naming natuklasan ng dakilang elder mula sa isang sinaunang teksto. Saglit na pinag-isipan ni Severin ang panukala at saka ipinarating ang kanyang damdamin. Wala akong isyo dito, ngunit nag-aatubili akong alisin ang pagiging inosente ni Gilda sa paraang ito. Sa tingin ko, pinakamabuting ipaalam mo sa kanya ang mga pangyayari na nakapaligid dito. May karapatan siyang malaman. Umiling si Woolrich at tumugon. Alam na alam ko ang ugali niya. Tatanggi siya kung sasabihin ko sa kanya. Siya ay naglalagay ng maraming kahalagahan sa kanyang kawalang kasalanan. Matapos pag-isipan ito ng ilang sandali, iminungkahi ni Severin ang isang alternatibo. Mayroon pang 4 na araw na natitira. Bakit hindi mo siya tanungin kung payag ba siya na pakasalan ako? Maaari naming isagawa ang kasal sa araw na iyon, at ako ang mananagot sa kanya. Maaaring mukhang nagmamadali, ngunit hindi bababa sa kanyang kaalaman. Walang magawa si Woolrich at sumagot. Imposibleng mahalin kanya sa loob ng 4 na araw, at duda ako na papayag siyang pakasalan ka. Ang tanging pagpipilian ay kunin ang kanyang kawalang kasalanan sa gabing iyon nang hindi nagpapalam tungkol dito, o baka subukan niyang patayin ka kapag natuklasan niya ang katotohanan. Kapag tapos na ang lahat, ipapaalam ko sa kanya na may nagpagaling sa kanya na may Sunheart Constitution. Rest assured na hindi ko isisiwalat kung sino iyon kahit tanungin niya ito. Maaari mong makita ito bilang isang hindi inaasahang gabi ng intimacy. Pagkatapos mag-isip, sinabi ni Severin. Magsusumikap akong makuha ang kanyang pagmamahal sa hinaharap pagkatapos na maging una siya. Ako ay mananagot para sa kanya. Biglang tumingin si Woolrich kay Severin at hinarap siya, sinabi. Masasabi ko na isa kang responsableng tao, Severin, at natutuwa akong handa kang managot para kay Gilda. Kasunod ng isang paghinto, nagpatuloy si Woolrich. Sana magkasama kayong dalawa sa huli, pero natatakot ako na hindi na ito masyadong mangyari. Ang pagwawagi sa kanyang puso sa loob ng maikling panahon ay magiging isang napakahirap na gawain, lalo na't siya ay engaged na at mahal ang isang batang prodigy. Ang sinasabi, ikaw lang ang makakapagligtas kay Gilda. Tumanggaw si Severin at sa wakas ay naunawaan na niya ang lahat. Nakikita ko, hindi katakatakang inilihim mo ang iyong mga plano. Hinding-hindi siya papayag dahil may mahal siyang iba, ngunit ikaw, bilang kanyang ama, ay hindi makakatiis na panoorin ang pagpanaw ng iyong anak. Napabuntong hininga si Woolrich. Para maintindihan mo ang dilema ko ngayon. Wala na akong ibang opsyon. Walang magulang na tatayo at walang gagawin kapag alam nilang may paraan para mailigtas ang buhay ng kanilang anak. At saka, maraming lalaki at babae ang hindi nagel iligtas sa sarili nila bago magpakasal sa panahong ito. Naniniwala ako na hindi takutol ang kanyang fiancé na kinuha ang kanyang unang pagkakataon kung talagang mahal siya nito. Naiintindihan ko, at sumasang-ayon akong tulungan ka. Magkikita tayong muli sa 15 Agosto. Sabi ni Severin sabay tango. Pinayuhan ni Woolrich. Gugulin ang susunod na ilang araw para magpahinga at magayos ng ilang tableta. Basta huwag kang masyadong abala sa iyong attainment na nawalan ka ng oras. Panghuli, idiniin ni Woolrich si Severin. Tandaan, sa anumang pagkakataon ay hindi mo maaaring ibunyag ang alinman sa mga ito kay Gilda. Nangangako ako na panatilihin ito sa pagitan natin. Siya nga pala, ang mapapangasawa ni Gilda ay dapat na isang napakahusay na individual kung gayon. Saad ni Severin. Ipinaliwanag ni Woolrich. Siya ay isang kababalaghan mula sa isa sa pinakamakapangyarihang first-tier na sekta, at siya ang anak ng pinuno ng sekta. Bagamat 30 taong gulang pa lamang siya,
Naabot na niya ang antas ng isang level 5 Royal Saint. Inaasahan siyang magiging susunod na pinuno ng Horizon Sect. Nagulat si Severin sa paghahayag na ito. Ang kasintahang si Gilda ay isang tunay na pambihirang kababalaghan kung maaabot niya ang ganoong kataas na antas ng tagumpay sa murang edad. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, idinagdag ni Woolrich. Oh, at halos nakalimutan kong sabihin sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Gaano kahalaga ang napakahalaga? Tanong ni Severin na may pagtataka. Mas mahalaga kaysa sa iyong maarap. Sinasabi ko iyan dahil nagbibigay ito ng malaking pagkakataon para sa iyo. Sinabi ni Woolrich. Napukaw ang yuzisa ni Severin. Isang pagkakataon. Sagot ni Woolrich. Oo. Ayon sa sinaunang teksto, kapag ang isang taong may Sun Heart Constitution at isang Ice Blood Constitution ay physically intimate sa unang pagkakataon, ang dalawa ay makakatanggap ng mga pagpapala mula sa nakapalibot na enerhiya. Ang kanilang mga antas ng pagkamit ay tataas. Ang babae ay makakaranas ng isang agarang tagumpay sa pagkamit, habang ang enerhiya ay patuloy na bubuhos sa katawan ng lalaki. Ang enerhiyang ito ay maaaring gamitin para sa isang mabilis na tagumpay o iimbak bilang isang energy sphere. Maaari mong piliing gamitin ang nakaimbak na enerhiya para sa isang mabilis na tagumpay anumang oras sa hinaharap. Nagtanong si Severin. Isang energy sphere. Ano ang kailangan kong gawin para magawa ito? Napuno ng pananabik ang puso ni Severin. Inaasahan niya ito, ngunit hindi niya tatanggihan ang anumang potensyal na benepisyo sa kanyang paghahangad na iligtas si Gilda. Nagpatuloy si Woolrich. Maraming tao ang nagpasyang makakuha ng agarang tagumpay, ngunit hindi mo dapat gawin. Ang pagsulong sa isang Royal Saint ay nangangahulugan na hindi ka makapasok sa Paradise Secret Realm. Kung gayon, dapat mong itabi ito sa isang energy sphere sa energy core ng iyong katawan. Tataas ang iyong antas ng pagkamit kapag nasa loob ka, at hindi ka makakalabas ng kaharian hanggang sa oras na magsara ito. Ngumiti si Severin at sumagot. Ang aking mga kahilingan ay hindi masyadong mataas. Ako ay magiging napakakontento kung maaari kong itaas ang aking naabot sa isang antas, ngunit tulad ng alam nating lahat, mahirap gawin ito kapag ang ating natamo ay umabot sa antas na ito. Pagkatapos ay sinabi ni Woolrich. Walang sino man sa amin ang mahuhulaan ang antas ng pag-unlad na mapadali nito para sa iyo at kay Gilda. Sinasabi ng sinaunang teksto na magkakaroon ng malaking tulong sa pagkamit, ngunit ang tiyak na lawak ng pagpapalakas na iyon ay depende sa inyong dalawa. Napangiti ng mapait si Severin at ipinahayag ang kanyang pag-aalala. Ngunit hindi ko alam kung paano lumikha ng isang globo ng enerhiya sa loob ng aking katawan, o kung paano ako dapat mag-imbak ng enerhiya nang hindi ito sinisipsip. Tiniyak siya ni Woolrich. Simple lang. Kakailanganin mong gumamit ng isang partikular na pamamaraan upang kontrolin ang enerhiya kapag nakatanggap ka ng pag-agos nito, na tinitiyak na patuloy itong umiikot sa loob ng iyong energy core. Ito ay bubuo ng umiikot na vortex na sa huli ay mananatili sa loob ng iyong katawan. Tanong pa ni Severin. Ibig sabihin ba nito ay patuloy itong iikot ng mag-isa nang hindi hinihigop? Oo. Ang enerhiya na nakukuha sa ganitong paraan ay bahagyang naiiba dahil ito ay nagmumula sa biyayang nagmula sa iyong kapaligiran pagkatapos na makisali sa pisikal na intimacy. Ito ay iba sa enerhiya na ginagamit mo sa iyong pagsasanay. Tumango si Woolrich. Pinag-isipan ni Severin ang mga tagubaylang iyon bago nagtanong pa. Ano ang dapat kong gawin kung gusto kong sumipsip ng enerhiya? Gamitin lang ang iyong mental power para baligtarin ang pag-ikot ng vortex. Automatiko nitong hahayaan ang enerhiya na kumalat at maaari mo itong makuha sa iyong mga kakayahan. Nakahinga naman ng maluwag si Severin. Mukhang prangka. Sana kayanin ko. Kailangan mo o kung hindi, ang iyong tagumpay ay talon hanggang sa maharlikang santo. Kung mangyayari iyon, hindi kita papayagan na makapasok sa Paradise Secret Realm. Umiwas sa pagtataas ng iyong tagumpay mula ngayon, para lamang maging ligtas. Sabi ni Woolrich sabay tapik sa balikat ni Severin. Napangiti nang walang magawa si Severin at sinabing, Okay. Sa halip na tumuon sa aking pagkamit, gugugulin ko ang panahong ito sa pagpino ng higit pang mga table task upang mapahusay ang aking mga kasanayan sa alchemical.